Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa mga daily viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Ngayon din po ang aking pagbati sa mga deboto ng San Antonio ng Padua. Sa lahat po ng mga tumutulong sa pangailangan ng National Shrine of San Antonio ng Padua, sa amin po mga benefactors, members of the 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga pinapabot yung tulong, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, atin pong pagninilayan ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-6 na kabanata, mga talata 36 hanggang 38. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay ngayon, Choosing to Love Without Measure. Sabi nga po, the true measure for a genuine love is the love without measure. Ang tunay na sukatan sa tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal na walang sukatan. My dear friends, our life is defined by the choices we make. The choices we make us who we are. And so, if we wish to be good, we make sure that we are making the right choices. And by choosing to love the way that God loves us, we are choosing to love without measure. And you can never go wrong kapag tayo po ay nagmamahal ayon sa pagmamahal ng Diyos na walang sukatan. Kaya kung pinipili po nating mabuhay bilang mga tunay na Kristiyano, we must choose to love the way that God is loving us, and that is to love without measure. Una, choose love over hatred. Piliin mo ang pagmamahal sa halip na piliin ang galit. Kaya sa Ebanghelyo, ano po sabi ng Panginoon? Huwag kayo magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. Naku, favorite po yan ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Kaya, choose to love and not to hate. Choose to forgive and not to retaliate. Piliin mo ang pagkapatawad sa halip na piliin ang paghihiganti. Sabi nga po ni Mahatma Gandhi, an eye for an eye and a tooth for a tooth principle only ends up making the whole world toothless and blind. That is why we must choose to collaborate and not only to compete. Ang buhay naman po ay hindi isang paligsahan. Hindi kailangan makipagpagalingan. Choose to understand and not to insult anyone. Choose the way of mercy and never the way of cruelty. Sabi po ni Mother Teresa of Calcutta, overcoming evil with good can be difficult, yet never an impossible task to accomplish. It is the only way, that is, by loving in the way that God loves us, that we can cut the chain of evils in the world. Mapuputo lamang ang tanikala ng pagiganti at kasamaan kapag tayo ay mamumuhay sa pagmamahal. Pangalawa, choose mercy over cruelty. Piliin mo ang daan ng pagiging mahabagin kesa ang maging mapaghiganti. Kaya sabi ng Panginoon, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.
Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Being merciful can mean loving your enemies and praying for those who persecute you and doing good even to those who are not doing good things to you. Kahit masama ang ginagawa, suklian mo ng kabutihan sapagkat ang kapangyarihan ng pagmamahal ay mas makapangyarihan sa lakas ng ating pagkakasala at kahinaan. There's no love without mercy because they always go together. Ang tunay ng pagmamahal, walang sukatan. It knows no limits and boundaries. True love and mercy know no season because they are virtues that are always good for all seasons. The true measure for a genuine love is the love without measure. Pangatlo, choose to understand and not to judge. Mas piliin nating umunawa kaysa humatol sa kapwa. Sabi nga, judge not by appearance, but only by the heart. It is only with the heart that one sees rightly, because what is essential is invisible to the eyes. Judge the actions, but never the intention and the motivations. Sapagkat ang Diyos lang ho ang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. God alone knows what is in the human heart. He will bring to light what is hidden, and He will expose the motives of our hearts at the appointed time. 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Judge not to condemn, but only to reform and to help the sinner change. Kaya nga, pag tayo po humahatol, the real intention should be to help that person and not to condemn that person. Dapat ang layunin natin palagi kapag tayo po humahatol ay ang kabutihan ng taong nagkakasala at hindi ang kanyang kapahamakan. To love without measure is the way of God, and that is the way that leads to perfection. Because all things find their fulfillment and perfection in love. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos ng pagmamahal, maraming salamat po sapagkat bagamat hindi kami karapat-dapat mahalin, patuloy mo kaming minamahal. Tulungan mo kaming tularan ka sa iyong paraan ng pagmamahal sa amin. Walang hangganan, walang sukatan. Ang importante at mahalaga ay ang magmahal. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.